Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Mantakin nyo, sinupalpal po mga kabida ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong po, Ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez po, Doon ho sa kanyang panawagan po mga kabida na pagkakaisa daw, ng sambayan ng Pilipino. Okay? Ito po ay sinabi po ni Romualdez sa kalagitnaan po mga kabida ng paggunita po ng Semana Santa, yung pagpapasakit po mga kabida, pagpapakamatay po sa pamamagitan po ng pagpako po sa krus ni Jesucristo, mga kabida po. Alright? Ito, babasahin ko lang po una, ito hong sinabi po ni Martin Romualdez kung bakit po siya sinupalpal po mga kabida ni Mayor Magalong Ito, we must unite and heal as a nation. Dapat tayong magkaisa at maghilom bilang isang bansa, Representative Martin Romualdez, po. Ito yung sagot po, mga kabida ni Magalong, bilang supalpal po mga kabida doon ho sa sinabi po ni Romualdez po, Unbelievable, nakakadismaya. Naisip po ba ninyo, Congressman Romualdez, na kaya tayo naghihirap ngayon ay dahil sa mga pinaggagawa ninyo? Ang sakit nun, mga kabida, po. Ito pa. Naisip ba ninyo ang pagkakaisa nung nagpapakasarap kayo? Hindi ignorante ang mga Pilipino. Ang sakit nun, Di ba, mga kabida? Sinupalpal po ni Mayor Magalong ito hong si Romualdez. Mantakin nyo nakuha pa po niyang manawagan po ng pagkakaisa po mga kabida, kung tutusin, according to Magalong, mga kabida, sa yung dahilan, kaya tayo nagkaganito po. Okay? Tayo po ay naghihirap dahil sa mga pinaggagawa daw mga kabida, ni Martin Romualdez, po. Eto, isa-isahin po natin. Ano kaya itong mga sinasabi po ni Magalong, na ginawa, okay, ni Martin Romualdez, mga kabida. Kaya suklam na suklam po, si Mayor Magalong po dito ho kay Martin Romualdez, mga kabida. Unang-una po, ang dami hong aligasyon po, laban ho dito kay Martin Romualdez, mga kabida. In fact, isa po siya sa mga itinuturing mastermind, mga kabida, dito ho sa nangyari yung korupsyon, okay? Mga kabida, po. Like, yung 2025 national budget lang po, na ang dami yung questionable items po doon, po. Kaya nga nakabinbin pa ito, sa Korte Suprema dahil kinwestiyon po ito, mga kabida, ni Congressman Sid Ungab at ito hong si Attorney Vic Rodriguez, Hanggang ngayon, wala pa pong resulta doon ho sa petisyon na isinampa po mga kabida dyan po sa Korte Suprema, po. Okay, pangalawa po mga kabida, yung aligasyon po, ni Orly Gutesa, isa kong dating Marine officer po, na naging witness po, sa isang pagdinig po mga kabida sa Senate Blue Ribbon Committee. Subalit hindi lang po ito pinaniniwalaan po mga kabida, ibinasura yung kanyang statement dahil unang-una po nakitaan daw ng inconsistency po mga kabida dahil dun ho sa medyo forged daw yung kanyang affidavit forged daw yung signature ng isang abogado na nagnotaryo po dun ho sa kanyang affidavit. So sa madaling salita po mga kabida, inatake yung kanyang credibility po doon. Kaya yun, hindi po pinakinggan yung testimonya po ni Gutesa. Pero, ito po ay kinumpirma po mga kabida, ni Zaldico. Okay? Na siya mismong number one character po mga kabida doon ho sa issue po ng 2025 national budget controversy, Alright? Siya yung chairman dati ng Committee on Appropriations dyan po sa House of Representatives, po mga kabida. Kaya para sa akin, very credible po ito hong si Zaldico pagdating ho doon ho sa mga aligasyon laban ho kay Martin Romualdez, po mga kabida. Doon ho sa video na inilabas po ni Zaldico, kanyang kinuperma po mga kabida, na meron pong kickback ito hong si Martin Romualdez,
Although, hindi po masyadong malinaw, mga kabida, doon ho sa kanyang sinabi, ano, kung ano ba talaga yung role po ni Martin Romualdez po, ano. Pero marami hong naniniwala po, ano, mga kabida, yung mga ginawa po ni Zaldico, ano, doon po sa budget, ay hindi po niya ginawa na kusang loob lang po, ano. Ibig sabihin, sa kanya lang po. Meron daw nag-utos. Alright? At hindi po pwedeng gawin po yan ni Zaldico, mga kabida. Okay? Ayon po sa paniniwala po ng mga kritiko, ano, kung walang bash-bash ng House Speaker. And during that time, yung House Speaker ay si Martin Romualdez. Alright? Kaya ang dami hong naniniwala po na si Martin Romualdez, kasama ito hong si Zaldico, okay, at si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos daw, mga kabida, ang dapat kasuhan dahil sila po ang mastermind doon sa 2025 national budget scam, ano, mga kabida. Marami pa po, ano, yung issue po ng flood control projects. Okay? Sinasabi ho ng ICI, sinasabi po ng Senate Blue Ribbon Committee na wala hong matibay na ebidensya laban ho kay Romualdez, mga kabida. Hindi ho sila naniniwala eh. Itong si Magalong hindi po naniniwala po, ano, na wala hong matibay na ebidensya ito hong Senate Blue Ribbon Committee kay Romualdez, maging ito hong Independent Commission for Infrastructure po, ano, mga kabida. Kaya hindi nga siya isinali dun ho sa kinasuhan eh. Kasi sabi nila, wala hong matibay na ebidensya na pwede hong magsangkot po, ano, kay Romualdez dun ho sa issue po ng corruption sa flood control projects, ano po, mga kabida. Diba? Dito sa Maleta issue, okay? Dito sa sinabi po ng 18 mga dating sundalo, malinaw po doon, mga kabida, sa kanila affidavit. Alright? Isinangkot po nila ito hong si Martin Romualdez, ano, mga kabida. See? Sinong pwedeng paniwalaan po natin dito? Ito hong Senate investigation ng Senate Blue Ribbon Committee, ICI, isali na lang din natin ito hong ombudsman, o ito hong mga nag-akusa po, mga kabida, no? Dito ho sa pagkakasangkot po ni Romualdez. Ang problema lang kasi, mga kabida, no? Hindi po sila naniniwala ho dito sa mga aligasyon. Dito sa mga isiniwalat po, unang-una po ni Gutesa. Pangalawa po, Zaldico, ano, mga kabida. Pangatlo, ito hong 18 mga dating sundalo. Okay? Kahit man lang mag-imbestiga sila dito, ano, mga kabida. Di ba, ano po purpose po sa investigasyon, di ba? To find out whether the allegation is true or not. Diba? Ganun lang po yun eh. Bakit ayaw ho nilang mag-attempt na imbestigahan ito, mga kabida? Unang-una, bakit hindi po nila ipinatawag uli, ano, itong si Gutesa? Alright? Bakit hindi po nila ipinatawag si Zaldico? Pwede naman po sana na mag-zoom, ano, itong si Zaldico during the investigation. Okay? Yun din yung puna po, ano, ng mga kritiko po sa Senate Blue Ribbon Committee, ano, mga kabida. Bakit hindi po nila ipinatawag si Zaldico? Ang laki po ng aligasyon po, ano? Unang-una po, laban kay Pangulong Marcos, na sinasabi po ni Zaldico, mga kabida, na nag-utos daw para mag-insert po siya ng 100 billion pesos, ano? At ang pinakamatindi doon, ano? Doon ho sa 100 billion pesos, 25% of it, ano? Which is 25 billion pesos po, mga kabida, kickback daw, ano? Ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. See? Very damaging yung sinabi po ni Zaldico. Bakit hindi po ipinatawag po, mga kabida? At isinangkot pa ni Zaldico yung kanyang anak po ni Pangulong Marcos, na si Congressman Sandro Marcos, ano, mga kabida. Si First Lady Lisa Marcos, yung kapatid po ni First Lady, ano, na siya daw may hawak daw ng import ng mga Bombay, ano, mga kabida. See? Ang laki po ng aligasyon na yon. Pero bakit po hindi po binigyan ng bigat po, ano, mga kabida? Dahil ang masasangkot dito, mga kabida, ang madidiin dito, unang-una si Pangulong Marcos. Pangalawa si Congressman Martin Romualdez, ano? At pangatlo po, of course, ni Sandro Marcos, yung anak, ano, mga kabida. So ayaw talaga ng makaalyado po ni PBBM dyan po sa Senado, ano, na madiin ito hong si PBBM. Kaya hindi po nila ipinatawag po, ano, mga kabida, ito hong si Zaldico. Okay, pati yung iba pang mga testigo like Gutesa. Yung latest po, ito hong mga
dating sundalo po, ano, mga kabida. Diba? So, malinaw po na meron pong orchestration po mga kabida para pagtakpan ito hong mga isinangkot. Kaya nga hanggang ngayon, hindi po sila naniniwala po mga kabida, ito hong mga kritiko po, okay, na wala hong kinalaman ito hong si Martin Romualdez. Kaya nga ito hong si Magalong, ano, sabi po niya nakakadismaya eh. Alright? Sabi po niya mga kabida, unbelievable. Kasi mismo si Magalong, diring-diri po. Sa totoo lang. Okay? Hindi po siya naniniwala ho na wala hong kinalaman si Martin Romualdez. Kaya nga sinabi niya na dahil ho sa pinaggagawa po ni Romualdez mga kabida, kaya tayo naghihirap ngayon. Alright? So, para po sa inyo, mga kabida, meron bang moral ascendancy ito hong si Martin Romualdez, na manawagan po sa mga Pilipino na dapat po tayong magkaisa, mga kabida, at dapat maghilom ang mga sugat na natatamo po mga kabida ng bawat Pilipino dahil lang po sa mga nangyayari po, mga kabida, corruption, okay, yung mga matinding pagnanakaw po mga kabida, sa pera po ng taong bayan, dahil po sa isa sa mga isinangkot po dito mga kabida, ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez po, ayon po kay Magalong. Okay? Para po sa inyong opinion at pananaw po, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.